Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito ang pagkikwentuhan natin ay tungkol sa nangyaring kiskisan or banggaan ng barko ng Pilipinas at ng China. So, sinasabi nila na mukhang nalalapit or malaki na yung posibilidad na pwedeng matuloy yung gera dahil sa ginagawang aksyon o yung pag-overpower ng China dito sa Pilipinas. So, marami nagsasabi na andyan daw yung alyansa natin sa Amerika, alyansa natin sa ibang mga bansa na nagbibigay ng suporta dito sa Pilipinas patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Ngayon, dahil nga kinukundina ng Amerika yung ginawang aksyon ng China, maraming Pilipino yung pumapalakpakan tenga dahil talagang kinundina ng Amerika yung aksyon ng China. At yun nga, nabanggit yung tungkol dun sa Mutual Defense Treaty. So, ito yung pag-uusapan natin. Ano ba ang Mutual Defense Treaty at kailan ba ito may patutupad o kailan to ma-activate? So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa'yo, pakipindot naman yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan to para maliwanagan tayo. Ano ba ang Mutual Defense Treaty at kailan ba ito ma-activate at kailan to dapat i-apply sa nangyayari. So, panoorin po natin to. Panibagong kiskisan na naman sa paligid ng BFP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Pero hindi po gaya ng dati, mukhang mas malubhana ang nangyayari. Medyo kulang sa detalye ang nilabas na pahayag ng AFP. Ang lino lamang ay merong sundalong Pilipino na malubhang nasugatan sa konfrontasyon sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard sa resupply mission noong Lunes. Pero sa lokal na pahayagan na Palawan News, lumabas po ang mga detalye. Una, hindi lamang binangga ang mga resupply boats ng Philippine Navy. Sa lakas ng pagbangga, naputol ang daliri ng isa sa mga miyembro ng NAVSOG o yung Naval Special Operations Group, ang ating katumbas ng US Navy SEALs. Ano yung barko natin na binangga? Ang tawag po rito ay ang RIBS o Rigid Hulled Inflatable Boats, gaya po nitong nasa larawan. Madalas gamit yan ng ating mga Special Operations Forces. Pero eto pa po, matapos banggain ng Navy boat, sumampa dito ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard, in-overpower ang Navy crew at kinumpiska ang mga baril ng Philippine Navy. So, yun. Base doon sa unang balitang napanood natin na nagkarungan ng banggaan, hindi ito i-discuss. So, parang itinago to ng gobyerno natin na kinuhanan din ba ng armas itong mga sundalo natin sa West Philippine Sea. At the same time, binangga yung ating mga rubber boats na ginagamit ng mga Coast Guard natin. Coast Guard natin sa West Philippine Sea. So, ito pala yung totoong nangyari. So, pasok na ba to para i-activate yung mutual defense natin dito sa Amerika? So, tuloy natin to. Ayon sa Palawan News, 8 baril ng Philippine Navy ang kinumpiska ng China Coast Guard. Ito pa po, binutas daw ng Chinese Coast Guard itong mga ribs na mga inflatable boats para hindi na magamit. Hindi po malinaw kung ilang ribs ang sinampahan at binutas. At isa sa mga barko raw ng Philippine Navy, hinatak papalayo ng China Coast Guard ayon po sa Palawan News. Pero hindi po gaya ng dati na simpleng bombahan lamang ng tubig ay meron ng video agad. Bakit walang nilabas na video ngayon? Dahil minabuti daw ng Philippine Navy na gawin ang resupply na hindi kasama ang Philippine Coast Guard at Oo nga, no? Nakakapagtaka. Bakit nung mga nakaraan na winater cannon yung ating mga barko, may mga kasamang media, may mga kasamang nagkukuha ng video para dokumentado yung nangyaring insidente. So parang mas makikita ng malinaw kung sino ba talaga yung nauna, sino yung nag-provoke, sino yung sino yung mas may nagbigay ng intention para gawin yung mga bagay na tulad yan, yung pagkumpiska ng baril, pagsira sa mga inflatable rubber boats natin. So, bakit walang lumabas na video ngayon ang gobyerno natin? Considering, ano yan, di ba, parang
hawak dapat ng gobyerno. Sila yung mas nagdo-documents niya para kung meron tayo protesta, meron tayong hawak na ebidensya. Pero yun nga, base dito sa balita, nakakapagtaka bakit walang video, walang footage ng nangyaring insidente diyan sa China at diyan sa West Philippines, diyan sa Ayungin Shoal. So bakit ganun? Walang video at parang tahimik nga naman yung gobyerno natin patungkol dito. At bakit parang inilihim nila yung resupply mission na yan. So mukhang mukhang gumagalaw ng palihim yung gobyerno natin para alam niyo yun, may ma-provoke magkaroon ng alam niyo yun, parang ito na yung mitsa. Parang mismong Pilipinas na yung gumagawa ng nagsisindi ng mitsa para magsimula o sumabog na pumutok na yung paputok na inilagay natin para ma-activate lang yung mutual defense. Kasi kung personal na opinion natin, pwede na siguro pumasok dun sa sa mutual defense yung ginawa ng China kasi una-una sumampa sa barko natin, which is pwede na sabihin siguro invasion yun, diba? Once na pumasok sila, unang-una pasok siya sa ECC natin, sa exclusive economic zone natin, and then umakyat sa barko natin, nanira ng barko, kinumpis kayo mga armas natin. So pwede na natin sabihin armed conflict na to, diba? Ginamitan na tayo ng excessive force talaga ng China, so pwede na siguro ma-activate yung mutual defense. Pero still, hindi pa natin alam kung bakit hindi na-activate, pero ito, tuloy natin kung bakit. Tikom ang bibig ng Navy sa mga nangyari. At bakit naman tahimik ang Malacanang sa mga mas marahas na pangyayari? Maring ito'y dahil may implikasyon ito sa ating Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika. Sa matagal po na panahon, binabandera natin ang 1951 Mutual Defense Treaty at umaasa na tutulong ang Amerika kung tayo po ay mapalaban. Sa Article 4 ng MDT, sinasabing ang anumang armed attack sa US o Pilipinas ay kailangang aksyonan ng parehong panig in accordance with their constitutional processes. Ibig bang sabihin niya na automatic na gera na agad kasama ang US kung sakaling may armadong atake sa mga barko ng Pilipinas? Hindi po. Yan po ay isang common misconception. Ayan. Yan yung sinasabi natin. Hindi ibig sabihin na mayroong mutual defense treaty is automatic na ma-activate yung mutual defense na yan. So, parang ang lumalabas lang dyan, iniyayabang lang natin o iniyayabang lang yung mutual defense na yan, pero ang lumalabas niyan, hindi talaga yan, hindi yan totally, hindi yan absolute na tutulong kagad yung bansang Amerika. Siyempre, Amerika talaga, kailangan natin, kumbaga, Amerika ang dapat tumulong sa atin kapag nagkaroon ng, sabi natin, invasion o yung karoon ng giyera. Kasi kung Amerika naman yung susugurin, hindi naman ganun kalaki magiging impact ng Pilipinas. Kahit na magpadala tayo ng puwersa dun sa Amerika para tulungan sila kung sakaling sila yung gegerahin. Kumbaga hindi indahin ng bansang sasakaw sa Amerika yung puwersa na ipadadala natin. Unlike ng Amerika, yung magbibigay ng tulong sa atin, malaking impact yun. Siyempre, pagdating sa kagamitan, sa technology, talagang malayong malayo. So, advance na advance sila. Pero yun nga, hindi yan, kumbaga, automatic na mag-activate. Una-una, kaya doon na lang sa presyuhan ng gamit. Hindi naman gagastos ang Amerika para lang tulungan tayo sa gera. Siyempre, budget nila yan eh. Although may siguro sila dyan, naka-alat na budget para sa pakikipagdigma, pero hindi yan basta-basta na tutulong para maglabas sila ng ganong kalaking budget, gamitin yung kanilang mga armas. Isipin nyo yung nangyari sa Ukraine. Ang Amerika at Russia, matinding magkalaban din yan. So, alliance din yan kumbaga may kasunduan din yung Ukraine tsaka Amerika. So pinangakuan din ng Amerika yan na tutulungan. Pero ano nangyari? Halos dunudurog na ngayon ng Ukraine, pero ang Amerika hindi pa rin kumikilos. Oo, nagbibigay sila ng mga gamit, ng mga, alam niyo, gamit lang yung ibinibigay nila.
na sinasabi pa nga nila, ano, mga daskalanghago pa nga daw, mga substandard daw. Yung tipong mga siguro, yung may damage, yung mga defective, yun yung mga ibinibigay daw doon sa Ukraine at halos hindi napapakinabangan. Pero hindi nagpadala ang Amerika ng kahit na anong puwersa sa Ukraine. Siguro dahil natatakot din sila sa Russia, dahil malakas na bansa rin ng Russia eh. Pero siyempre, andun pa rin yung kailangan kasi ng ng aprubahan ng Kongreso nila, ng Senado nila, yung pagsali sa gera. Siyempre, kung sumali sila sa gera, siyempre maraming sundalo ipadadala dyan, mga gamit. So, budget nila, unang-unang tatamaan dyan, budget nila, yung mga tao nila. Siyempre, malalagay din sa, sa alanganin, yung mga sundalo. Sigurado dyan, maraking, kumbaga, may mga sundalong hindi na makakauwi sa bansa nila. Kaya, hindi yan basta-basta na i-activate. Same thing sa Pilipinas. Di ba? Ang daming beses na maraming insidente na yung ginawa ng China na pinoprovoke na yung Pilipinas para i-activate yung mutual defense. Pero ang Amerika, puro pagkondena lang, puro announcement lang na kinukondena nila, puro ganun lang yung sinasabi nila at laging ibinibida lang yung mutual defense. Pero hanggang ngayon, di naman natin napapakinabangan. So, matagal na yung mutual defense na yan, matagal na rin na yung China ay medyo nagpo-provoke sa atin, pero hanggang ngayon di na-activate kasi nga hindi siya totally o hindi siya absolute na once na may ginawa yung isang bansa na pwedeng sabihin natin malapit na sa gera, i-activate na nila yung mutual defense na yan. Ibig lamang pong sabihin, sabay itong aaksyonan ng US at Pilipinas para maresolba base sa ating mga sariling proseso. Kung sa paanong paraan, yan po ay dapat pang pag-usapan. Kaya marahil nag-iingat pa ang Malacanang kung ano ang kanilang bibitawang salita. Pangalawang... Pero hindi pa pala malinaw kung ano yung magiging, kumbaga ano yung mga requirements para sabing i-activate na yung mutual defense. Basta sinabi lang may mutual defense. Pero hindi malinaw kung ano-ano yung mga grounds para ma-activate yung mutual defense. So para tayo nag-aantay lang nag-aantay sa wala. Na kahit girahin na tayo ng China, hanggat walang nilalabas na resolusyon yung Amerika, nga tayo. Parang lalabas niyan, durug na ang Pilipinas, hindi pa kumikilos ng Amerika. So talagang dihadong-dihado, wala tayong aasahan sa Amerika pagdating sa gera. So yan yung dapat itanim natin sa gobyerno natin na huwag tayong umasa. Yan ay sinasabi ni Pangulong Duterte. Huwag tayong umasa sa mga sinasabi ng ibang bansa. Ang asahan natin yung sarili natin kasi hindi yan tutulong sa atin ng basta-basta. Siyempre, puprotektahan muna nila yung kanilang mga tao, yung kanilang bansa, yung kanilang mga tao. So, hindi yan basta-basta magpapadala ng pwersa nila para isabak at hayaan nilang mamatay yung kanilang mga tao sa gera. So, yan yung pagpapatunay talaga na ang Amerika ginaano lang. Kumbaga tayo binubudol lang din ng Amerika sa salitang mutual defense at hindi naman talaga malinaw kung ibig sabihin at ano yung magiging mga requirements niyan para tulungan talaga tayo ng Amerika. Tanong, ito bang pagbangga ng China sa ating Navy boat, pagsampa, pag-overpower at pati pagkumpiska ng baril ay pasok sa tinatawag na armed attack sa MDT? Sa matagal po na panahon, yan po ay medyo malabo. Pero sa nakalipas na mga buwan, binibigyang klaro na rin yan ng US. Halimbawa po sa isang legal briefing paper na nilabas ng US Indo-Pacific Command noong nakaraang taon. Ang illegal use of force ay matuturing na raw na armed attack na sa MDT. At kasama raw sa definisyon na yan ang mga tinatawag na non-kinetic attacks na nagresulta sa death, injury, or damage. Ang ibig lamang po sabihin ng non-kinetic attacks ay ang pag-atake na hindi po gumagamit ng mga armas. Kaya sa pananaw ni yun, base lang yun sa recommendation lang nung department na yun kung ano yung armed attack. Pero hanggat di na-aproba ng Kongreso at ng Senado ng Amerika, baliwala po yun. Hindi naman batas yun ng Amerika na automatic na kailangan lang sundin. So, parang lumalabas, ano lang yun? Parang sila-sila lang yung gumawa ng requirements na yon na hindi pa aprobado ng Amerika. So, parang sinasabi lang na
parang kasama rin sa pambubudol na ito yung mga requirements kapag ganito yung ginawa ng bansang to sa inyo, action na kami. Pero meron pa rin nakalagay dun sa mutual defense na yun na kailangan pang dumaan sa Kongreso o sa Senado ng Amerika bago aprobahan kung sasali sila sa gera. So, hindi yun absolute na sasabihin na talagang tutulong antimano agad yung Amerika. So, tuloy natin. Professor Renato de Castro ng De La Salle University, maaari nang ma-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa huling kiskisan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard. Ang mismong pag-board ng Chinese Coast Guard ng ating Navy vessel ay malaking bagay na po dahil ayon kay De Castro, ang mga naval ships ay merong tinatawag na sovereign immunity versus boarding. Pero yun nga, huwag raw aasahan na otomatikong papasok ang US para tayo'y depensahan. Kung sakali man, mahabang proseso po ito ng mga meeting ng Mutual Defense Board para alamin kung ano ang susunod at ang tamang hakbang. Hindi naman kasi... Ngayon, sinasabi nga na itong political expert natin na pwede na raw ma-activate yung mutual defense natin sa ginawa ng China. Ayon yun sa political expert natin. Pero siyempre, depende na yun sa political expert naman ng Amerika at sa konstitusyon nila, sa batas nila, kung ma-activate. So, hindi nga malinaw talaga kung ano yung mga requirements para ma-activate yung mutual defense na umaasa lang tayo. Kaya dapat wag tayong umasa sa Amerika sa mga sinasabi nila. So, tama lang yung sinabi ni Pangulong Duterte na asahan lang natin yung ating sarili at wag tayong umasa sa ibang bansa dahil parang pinaaasa lang tayo at binubudol lang tayo nitong Amerika. So, abangan natin sa mga susunod nating mga video kung ano yung mangyayari dito sa nangyayaring issue sa West Philippine Sea. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.